Amen, amen. I want to talk to you about on this subject, blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. You are blessed to be a blessing. I am blessed to be a blessing. This church is blessed to be a blessing. Your family, I believe, is blessed to be a blessing. One of the promises, one of the most wonderful promises na binitawan ng Panginoon is the promise na binigay niya kay Abraham, which is the birth of Israel by that time. Let's look at Genesis chapter 12, verse 2 to 3, right here. Ang sabi rito, my heart's desire, ang nagsasalita ko rito ay ang Diyos, my heart's desire, God's desire is to make you a great nation. To make your name great so that you may be a blessing. My desire is to bless those who bless you, but whoever curses, actually this is in Hebrew, dishonor. I put it up there for you to see. Now whoever dishonor you, I will dishonor. And in you, all the families of the earth will be blessed. Ang linaw nito mga kapatid, sapagkat binitawan ng Panginoon ng kanyang pangako na gusto niya, hindi siya napipilitan, kundi nais ng Diyos na ikaw at ako ay pagpalain. It is His heart's desire kay Abraham specifically to make him a great nation. As I've said, this is the birth of Israel, and God wants to bless him. And He wants his name to be great. And sabi ni Paul, since we are Abraham's seed, lahat ng pangako kay Abraham ay pwede nating angkinin na pangako para sa atin. So kung pinangako ng Lord kay Abraham na siya'y pagpapalain, tayo din mga kapatid ay merong, sabihin na nating karapatan na angkinin ang pangako ng Diyos, na nais ng Diyos na ikaw at ako ay pagpalain. Pero itong pagpapala na to ay may responsibilidad. Ano ang responsibility? God wants to bless us for us to be a blessing. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon para maging pagpapala din sa iba. Ang sarap maging Kristiyano mga kapatid, sapagkat kapag ikaw ay naging Kristiyano, nakikita mo kung sino ang Diyos at nakikita mo rin kung ano ang gusto ng Diyos mangyari para sa bawat isa sa atin. In other words, let me rephrase that. God wants better things for you. God wants better things for you. Amen? Nais ng Diyos mabuti para sa bawat isa sa atin. The question is this, what are we willing to do for us to receive that blessing that God has for us? Are we desperate enough? Tayo ba ay talagang desperado to do whatever it takes to fight for that blessing that God has for us? Are we willing to do whatever it takes, mga kapatid, para yung gusto ng Diyos mangyari sa buhay natin ay magkaroon ng reality talaga sa buhay natin? Ang Biblia ho ay punong-puno ng mga stories ng mga tao na naka-receive ng breakthroughs and miracles because they said yes to do whatever it takes para ma-receive at maranasan yung pinangako ng Diyos sa kanilang buhay. And I encourage you, mga kapatid, to do the same thing. To do whatever it takes, mga kapatid, for us to experience the fullness of His glory. Na kahit ano pa ang kailangan nating i-give up, na kahit ano pa ang kailangan nating gawin, para lang maranasan natin yung gustong iparanas talaga ng Panginoon sa atin, gagawin natin. Willing ka bang magpatawad? If that's what it takes para maranasan natin. Are we willing to forgive? Are we willing not to dwell in our past? I mean, because you know what? Meron tayong mga nakaraan and God wants us to use our past, not to dwell in our past, but to use our past to build a future out of it, mga kapatid. Because our destiny in God is better than our history. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, meron tayong kakayanang iwanan ng ating nakaraan. Are you willing to do that? Are you willing to do whatever it takes, mga kapatid? Are you willing to step out of your comfort zone if that's what it takes? Are you willing to do yung mga bagay na hindi mo ginagawa usually, mga kapatid? Para maranasan yung fullness ng blessing at ng glory ng ating Panginoon Diyos. Are you willing to do whatever it takes para hindi mo na maulit yung pagkakamali mo ng 2018 at makarry over pa natin sa 2019? Are you willing to do whatever it takes? Katulad ba tayo ng babae sa Mark chapter 5 na dinudugo for 12 years? That she did whatever it takes, mga kapatid, para maranasan niya ang blessing ng Panginoon. She did everything but nothing is working in her life. And most of us, mga kapatid, maybe are in these same situations,
na ginawa na natin ang lahat, pero walang nag-work. But when she heard about Jesus, I say when she heard about Jesus, amen, she dragged herself, kinaladkad niya ang kanyang sarili, gumapang siya para ma-receive niya ang kagalingan, mga kapatid. Are you willing to do whatever it takes kahit gumapang, mga kapatid? Just to receive the fullness of God's glory in our lives. 2019, mga kapatid, is for us to say, enough is enough. Enough is enough, mga kapatid. Hindi na ako hihinto, hindi na ako uupo lang habang buhay at magrereklamo sa aking buhay. I will do whatever it takes para maranasan ko yung blessing na ating Panginoon Diyos. I will not live in convenience. I will live in conviction because I know what God wants for me. And I know that God wants better things for me. Hallelujah, mga kapatid. Yes, we've been hurt. Yes, we may have been disappointed. Yes, we may have been abandoned. But don't allow defeat, mga kapatid, to overwhelm our hearts. Walang problema na tayo bumagsak, pero huwag kang manatiling nakabagsak. Do whatever it takes, mga kapatid, para maranasan natin ang fullness ng blessing ng ating Panginoon Diyos. Sabi mo sa katabi mo, do whatever it takes. Do whatever it takes. Amen. Because we know that we cannot overcome if we will live in the same unforgiveness, the same bitterness, the same insecurity, the same addiction, the same bad behavior all the time. We cannot overcome pagka ganito lagi tayo, mga kapatid. Let us do whatever it takes. Lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa atin. Because Satan will do everything. Because Satan is a thief. Magnanakaw si Satanas, mga kapatid. And Satan will steal your joy. Satan will steal your passion. Satan will steal even your money, your health, opportunities in your life. And don't allow him, mga kapatid, to do that. Last Sunday, ako nag-speak sa PM service, 3 and 5 p.m. I was talking about overcoming habitual sin. It's an amazing message, I believe. And I was talking about, God forbid, pero halimbawa, naiwan nyo yung bahay nyo na bukas, bago kayo pumunta sa church, at may magnanakaw na pumasok sa bahay ninyo, God forbid, wag naman sana. Pero kung may magnanakaw na pumasok sa bahay nyo dahil bukas ang pintuan ng bahay ninyo, hindi ibig sabihin naman nun na yung magnanakaw na may-ari ng bahay nyo. Right? Pero hanggat nasa loob siya, nanakawan at nanakawan ka niya. Dahil tayo'y Kristyano, we can be demonized, yes? But Satan cannot possess us. Because greater is he that is in us. Amen. Hindi tayo magiging pag-aari ni Satanas kung hindi natin iaalaw. Pero hanggat nasa loob siya, nanakawan at nanakawan ka niya. Are you willing to do whatever it takes para palayasin siya at para arrestuin siya at para hindi siya mamalagi sa ating buhay? Baka nagkakape na yan sa loob ng bahay natin. And we don't even know. Satan is trying his best to destroy you. But God is willing to restore you, mga kapatid. Gagawin ni Satan ang lahat para sirain ang iyong buhay. Gagawin ni Satan, mga kapatid, ang lahat para i-discourage ka na maranasan mo ang fullness ng blessing ng ating Panginoon Diyos. Pero ako, mga kapatid, kung ako sa inyo, I will not just sit here and watch Satan stealing from me. Hindi ako papayag na minamasdan ko lang si Satanas na ninanakawan ako ng kahit ano. Hindi dapat tayo pumapayag, mga kapatid. We should do whatever it takes na ma-reclaim natin at ma-possess natin ang para talaga sa atin. Yung pinagkaloob talaga ng Panginoon para sa atin. Hallelujah! Do whatever it takes. Because I know that poverty is not my destiny. I know that lack is not my destiny. Hindi kakulangan ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Satan is a liar. Satan is a liar. Satan is a thief. He will tell you, mga kapatid, that you married the wrong guy. Kaya hindi ka na magiging masaya habang buhay. Sasabihin sa ni Satanas, mga kapatid, na hindi ka na magkakanak ever. Mababawag ka na habang buhay. Satan will tell you, habang buhay ka ng mahirap. Those are lies. Lahat ng ito ay mga kasinungalingan, mga kapatid. At hindi dapat natin pinapaniwalaan. We don't believe in these lies because God's desire for you and I is for us to be blessed. Ang kagustuhan at naisin ng Panginoon sa atin ay tayo ay pagpalain. Hindi ako natatakot sabihin ito, mga kapatid. Amen. Hindi ako natatakot kasi every time you talk about God, every time you talk about Jesus, hindi pwedeng hindi mo pag-usapan na ikaw ay pagpapalain at pinagpala ng ating Panginoon Diyos because Jesus is a blessing magnet. Wherever He goes, mga kapatid, if you put Jesus at the center of the relationship, at the center of our lives, mga kapatid, hindi pwedeng ang relationship at ang ating buhay hindi pagpalain kapag si Jesus ang naging sentro nito. Because God's desire is to bless us.
However, that blessing is not just for you. God did not save us for safety. God did not save us to save ourselves. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para lang sa ating sarili. Minsan man naisip niyo mga kapatid kung bakit dyan kayo nakapasok sa kumpanyang pinapasukan nyo ngayon? Minsan ba, does it occur to you mga kapatid, why of all the families in the world, kung bakit dyan ka sa family mo na yan na isilang? Gusto mo na magpalit ng magulang eh. Pero does it occur to you kung bakit dyan ka nilagay ng Panginoon? Minsan man naisip mo kung bakit yung katabi mo sa cubicle ng office mo, yun yung katabi mo talaga? Does it occur to you na may reason ng ating Panginoon kung bakit niya yung ginagawa? Because yes, God has blessed us. Kahit maliit, kahit hindi mo na-appreciate mga kapatid, may blessing ang Diyos. Kahit hindi mo kinukonsider ang sarili mong mayaman, kung meron kang 20 pesos sa bulsa mo at wala kang utang, mayaman ka. Ng 20 pesos. Amen. So God has blessed us. Pinagpala tayo ng Panginoon Diyos, I believe, to give out. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. God has blessed us so that we can give out of the overflow. So we can serve out of the overflow. Para tayo makapagbigay din, mga kapatid, katulad ng iba. Hallelujah. I don't know kung na-share sa inyo ng mga leaders natin last Sunday. Wala kasi ako. Pero we've been praying really. Kami lang mga leaders, nagpe-pray kami na makabili tayo ng bass, makabili tayo ng gitara, at makabili tayo ng bagong laptop. We've been praying for that for months. Wala kami pinagsasabihin or whatever. Then all of a sudden, somebody donated 100,000 pesos cash. We are actually planning to loan it out. Balak na natin talaga mag-credit card for it. Kasi kailangan natin. Pero God always exceeds our expectation. Because there is somebody na blessed ng Panginoon at dahil pinagpala siya ng Panginoon, she is willing to give out of the overflow. Hindi ibig sabihin na yun na lang talagang meron siya. Pero dahil out of the overflow, he's willing to give. And you know what happened? Monday, may nag-donate na naman 20,000 pesos. Out of nowhere, come on, church. Out of nowhere. We don't even beg for them to give to us. And another on Wednesday, another from Japan donated 5,000 again. Come on, somebody. And these are the people na actually hindi ko nga kilala itong mga to eh. But they were blessed by our ministry and they were supporting the ministry. Amen. Somebody donated, as I've said, somebody donated 20,000 kasi kung kilala nyo si Rina Reyes, siya ay artista noong mga 90s. Bina-Bible study namin siya eh. Apo siya ni Paraluman, artista ng 40s. Bina-Bible study namin siya every Monday and she donated 20,000 for the church. Because she was really blessed and he wants to bless us. Because we have been blessed to be a blessing. And yesterday I received a news, si Steven Pezu, one of our members as well, is doing a benefit concert for the church. Amen. Yung benefit ng kanyang show, ibibigay para sa church. Come on, all of these things, all of these blessings are out of the overflow. Kaya nahihirapan tayo mga kapatid magbigay kasi lagi nating iniisip, kulang ako. We are afraid of giving because we thought we don't have it in abundance. Kaya hindi natin mabigay ang buhay natin because we thought we don't have it in abundance. Nag-i-exist lang tayo, nagsusurvive lang tayo. We don't live our lives to the full. This is not exactly what God wants for you. Hindi yan ang gusto mangyari sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. God wants you to be successful. He wants you to live a blessed life. Huwag ka lang mag-focus, mga kapatid, sa mga dapat nating gawin para maging successful. Mag-focus din tayo sa sino ba dapat maging tayo. Sa harapan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, para tayo ay makareceive ng fullness of God's glory. This is not the kind of life that God wants you to have. God doesn't want you to live in poverty. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayaw kang maghirap ng ating Panginoon Diyos. And we are trying our best to succeed, trying our best, doing it our way. Alam niyo mga kapatid, if you really want to be successful, you cannot do it your way. You have to do it God's way. Alam mo, sa totoo lang mga kapatid, aminin ko sa inyo yung totoo. Halos linggo-linggo, may mga nagpapapray sa akin, Lord, Pastor, pag-pray mo ko na ma-promote ako, pag-pray mo ko na maganito, pagpalain ako ng ating Panginoon Diyos and all of that. You know what? By the grace of God, tinutugon ng Panginoon eh. Dumadami naman talaga ang napopromote, dumadami naman talaga pinagpapala, nagkakaroon ng trabaho, pinagpapala, nagkakaroon restoration and all. Sino sa inyo nakaranas sa pagpapala ng Panginoon Diyos?
Pero aminin ko sa inyo yung totoo, wag naman sana sasama ang tingin nyo sa akin, pero minsan, natatakot na rin ako mag-pray ng blessing eh. Kasi yung blessing may side effect. Nagkakaroon ng amnesia ang tao kapag nabibless na. Come on. Amen. Pinagpala ka ba ng Panginoon para kalimutan na nagpala sa'yo? I don't think so. You are blessed by God to be a blessing. Kaya every time may lalapit sa akin, natatakot na ako. Lord, sana wag magka-amnesia to pag pinagpala mo. Kasi pag pinag-pray mo, pinagpapala talaga eh. Kasi I believe in the power of prayer. Kung si Elijah nanalangin siya na wag umulan, hindi umulan. Nung nalangin siya after 3 years na umulan. May kapangyarihan ng pananalangin. And I believe in the power of prayer. So kapag nanalangin tayo na, Lord, i-bless mo kami. Lord, pagpalain mo kami. Yung mga kino-confess natin sa every in-between worship natin, na pagpalain tayo ng Panginoon, that we will not live in the negativity, that God will protect our family and all of that. I believe that to happen in you. Hindi ko yun basta dinideclare lang sa inyo para lang mayroon tayong ritual every Sunday. No, I really believe that na mangyari sa inyong buhay. Pag sinabi kong, Lord, I pray that we will become healthy, talagang pinapanalangin ko yan na walang magkakasakit. Amen. Do you agree, mga kapatid? Pero hindi ko dinidiscern na pagkatapos tayong pagpalain ng Panginoon Diyos, makalimutan natin siya. The thing is this, kaya siguro nangyayari ito, mga kapatid, is because masyado tayo minsan desperado sa blessing, masyado minsan tayong desperado sa miracle, masyado minsan tayong desperado na mangyari ito sa ating buhay, and nothing wrong with that. I teach you to be desperate in God's miracle. But maybe we are asking it the wrong way. Na gusto natin kaya maging successful and we are looking for some things that we can do to be successful instead of looking for someone. Kahit makuha natin yung blessing pero wala yung Diyos sa atin, we will still feel empty. We will. You will. Sabi mismo ni Jesus yan, what benefit is it that you gain the whole world but forfeited your soul? Anong pakinabang? Na nakuha mo lahat ng katagumpayan, nakuha mo ang lahat ng yaman ng mundo, pero nakalimutan mo ko. Posible ba na ang schedule mo punong-puno pero ang puso mo empty? Posible. Is it possible that our schedules are full but our hearts are empty? Yes. Is it possible that our wallets are full but our hearts are empty? Yes. God doesn't want you, mga kapatid. At sabi ng Bible, ang definition ng success, when you are successful, God doesn't add no sorrow. God adds no sorrow to it. Kapag tayo naging matagumpay, talagang matagumpay yung feeling. Hindi yung matagumpay ka, pero hindi mo feel yung tagumpay. Naranasan niyo ba yun? Yung nagtagumpay kayo, graduate kayo, pero ganito lang pala feeling nun. Na-promote kayo, pero ganito lang pala feeling nun. Hindi ganyan ang gusto mangyari ng Diyos sa'yo. God wants you to be blessed, pero we don't leave God out of the equation kasi we know that God is the fullness in our emptiness. Na ang Diyos ang makakapuno ng emptiness sa ating puso. We don't leave Him out of the equation. Sometimes we feel empty because we are so full of many things. Punong-puno tayo ng maraming bagay. Alam mo, mga kapatid, I really believe that work is a blessing. Do you believe that? I always tell this sa lahat. Minsan may magpapa-advise sa'yo, magpapapayo sa'yo, Pastor, gustong-gusto ko po talaga mag-church, kaso may trabaho ako, parang feeling ko hindi na po nagiging blessing yung trabaho ko, magre-resign na po ako. I always tell them, I don't encourage them to resign actually. Very awkward lang for a pastor to say that, pero ako lagi sinasabi, ang trabaho, blessing yan ng Diyos. Agree? Amen. Uulitin ko ulit in case hindi nyo narinig. Hindi ko ini-encourage na bitawan natin ang trabaho natin para sa Diyos. Pero hindi ko rin ini-encourage na bitawan natin ang Diyos para sa trabaho. Amen. Kasi oo nga, meron tayong blessing, meron tayong work. We are blessed. Malaki kinikita natin and all of that. Pero kung yung trabaho naman natin at ang schedule naman natin ay punong-puno na, ang lugar naman ng Diyos, paliit ng paliit. Kapag ang puso mo punong-puno ng kung ano-ano mga bagay, saan mo lalagay si Lord dyan? You have to empty out some spaces at magkaroon ka talaga ng lugar sa puso mo na hindi pwedeng galawin. Magkaroon ka ng boundaries. Sabihin mo talaga na, Lord, I'm willing to work from Monday to Saturday, pero sa Sunday, by this time, magsisimba ako. Now, I'm not saying na gawin nyo, but consider it. I-consider nyo. Kasi you have to set boundaries.
Kasi kung hindi mo yung gagawin, ma-overwhelm ka ng blessing, makakalimutan mo yung blesser, at dahil nakalimutan mo yung blesser, hindi mo na ma-feel yung blessing at all. At kapag ikaw, oo nga may trabaho, pero punong-puno naman yung oras mo ng trabaho, magiging blessing ka pa rin ba sa pamilya mo? Hindi na. Right? You are blessed to be a blessing. Kaya dapat kapag pinagpala tayo, pinagpala talaga tayo mga kapatid. Nagiging pagpapala tayo sa buhay ng ibang tao. It's one thing to be blessed. But it's another thing to handle the blessing. We must ask God. Because if we really want to be a blessing to others, with the blessings that we have received, we must know how to handle the blessing. Ano yung mga kumpanya, lagi nilang sinasabi, dapat magkaroon tayo at mag-exert tayo ng efforts for sustainability. Lagi nilang sinasabi na kailangan ang kumpanya, ako lagi rin sinasabi sa leadership team natin dapat mag-create tayo ng system na sustainable. Kahit sino maging pastor, kahit ilang taon na, maging sustainable yung system. Because that's what we want. Na hindi lang nakaka-receive tayo ng blessing ngayon, ini-enjoy natin, pero after 10 years, wala na. Look at what happened to Joseph. Tingnan niyo si Joseph. Ginamit siya ng Panginoon, nung nagkaroon ng tagutom, lahat ng bansa pumunta sa Egypt, siya lahat nagpakain. Siya lahat nagpakain sa buong Israel. Siya lahat nagpakain sa kanyang buong pamilya. Right? You remember that story? Ginamit siya ng Panginoon, yung paraon, ginamit, para siya ilagay sa posisyon, kaya nung nagkaroon ng tagutom, siya nagpakain sa lahat. Pero nung namatay yung paraon, naging alipin ang mga Israelites. Ano nangyari? Hindi naging sustainable Naintindihan niyo yung sinasabi ko mga kapatid? If you really want, sino sa inyo gusto niyo talagang pagpalain kayo ng Panginoon? Okay. Ako naniniwala that God's blessing will keep on pouring. Ang pagpapala ng Diyos, bubuhos lang yan ng bubuhos kahit anong generation. Hallelujah. In fact, mamamatay ka na lang, ang Diyos hindi pa tapos magpala God's blessing will outlast you. Amen? But if we don't know how to handle the blessing, we won't enjoy it. We cannot be a blessing to others kung di tayo marunong mag-handle ng pagpapalang binigay ng Diyos sa atin. Your job is a blessing. But do you know how to handle it? Your marriage is a blessing. But do we know how to handle it? Because if you don't, it won't be a blessing to others. Look at this verse in 1 Kings 3. I just want to remind you with this story. You all know this story kay Solomon. 1 Kings 3 verse 4 to 13. Medyo mahaba-haba, mga 10 verses. Now the king went to Gibeon to sacrifice there. For that was a great high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. Take note of this. He offered 1,000 burnt offerings kay Lord. And then verse 5, at Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night and said, ask, what shall I give you? And then all of a sudden nung gabi, nagpakita ang Diyos sa kanya, sinabi sa kanya, humingi ka, kahit ano. Anong gusto mong mangyari? Gusto natin itong part na to, no? Sino sa inyo gusto nyo, one day magpakita ang Diyos sa inyo at tanungin kayo, anong gusto mo? Yung nanay, tatay nga lang natin, asawa nga lang natin, tanungin tayo, anong gusto mo? Sa akin, marami nga nagtatanong, anong gusto mo, pastor, sa birthday mo? Kasi birthday ko na sa, February, birthday ko to Birthday month ko to Marami nagtatanong, ang dami kong gusto sabihin Di ba, tatanungin mo, anong gusto mo? Sino sa inyo gusto yan? Pero bago tanungin ng Diyos yan, ano muna nangyari sa una? He offered 1,000 burnt offerings. And in return, dahil sa kanyang puso na nag-aalay sa Panginoon, God asked him a question. What do you want me to give to you? And then verse 6. Next verse. Verse 6. You have shown great mercy to your servant David, sabi ni Solomon. Because he walked before you in truth, in righteousness, and in uprightness of the heart with you. You have continued with this great kindness for him. Verse 7. And you have given him a son to sit on the throne. Siya yun. As it is in this day. Next verse. Verse 7. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David. But I am a little child. I don't know how to go out or come in. Next verse, verse 8. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people, too numerous to be numbered, too numerous to be counted. Verse 9. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good or evil. For he is able to judge this great people of yours. Verse 10, the speech pleased the Lord that Solomon has asked these things. Wow, interesting, isn't it? Tinatanong siya ng Lord kung anong kailangan niya. Ang sinagot niya, kailangan ko ng understanding heart. He could have asked for anything. He could have said anything rather.
Pwede niya sinabing ginto, pwede niya sinabing palasyo, pwede niya sinabing kami maging number one kingdom forever and ever, na walang kalaban na tatalo sa amin o aalipin sa amin. Pero hiningi niya, no? Wisdom. Understanding heart. Verse 11. Then God said to him, because you have asked this thing, na pleased ako dahil yan ang sinagot mo, and you have not asked for long life, hindi mo sinabi na mahabang buhay, hindi mo sinabing kayamanan, hindi mo sinabing buhay na mga kaaway mo, pero you ask for yourself an understanding to discern justice. Verse 12. Behold, I have done according to your words. Sige, bibigyan kita ng understanding heart. See, I have given you wise and understanding heart so that this has not been anyone like before you, nor shall any like arise after you. At dahil hiningi mo ito, I grant your request. At dahil dyan, walang sino man sa iyo, sino mang darating na hari before you at after you, except for Jesus, of course, na mas magiging higit sa iyo. Last verse, verse 13, and I have also given you what you have not asked. Tatandaan nyo ito mga kapatid, hindi lahat ng prayer request natin, yun lang dinidinig ng Lord. Minsan kahit hindi mo hiningi. Pero dahil nakita ng Lord ang puso mo, He will give it to you. I also have given you what you have not asked, both riches and honor. Hindi niya hiningi yun, but God gave it anyway. So that there shall not be anyone like you among the kings all your days. Wow. What a story, isn't it? Ang sarap, no? Pag sinasabi natin, parang gusto ko maging si Solomon. Pagka tinitignan natin, actually, kung titignan mo ang buhay niya, dumating sa kanyang kingdom, sa kanyang paghahari, mga kapatid, sa sobrang favor ng Diyos sa kanyang buhay, He made gold very popular. Lumalakad sila sa ginto. He became the richest person that ever lived. He became the wisest person that ever lived. Hallelujah! Grabe pabor ng Diyos sa kanya. At kung titignan natin, pastor, parang gusto ko rin maging katulad niya. At parang kung titignan mo literal, parang overnight success, ano? Because sometimes, kapag nakakita tayo na successful na mga tao, parang sinasabi natin, kung meron lang ako nang meron siya, kung may yaman lang ako ng yaman na meron siya, but we don't see the sacrifices behind that. We don't see the efforts, mga bagay na binigay sa kanya. And if we go back to the story of David, we go back to the story of Solomon, si Solomon, anak ni David and Bathsheba. Pangalawa, yung unang anak ni David and Bathsheba na naging bunga ng kanilang kasalanan, namatay because of illness. And then, nanganak uli si Bathsheba, ang pangalan ay Solomon. But still, si Solomon is a product of an affair. Kung tutusin, hindi siya pwedeng maging king. Unqualified siya to be a king. Because he is a king out of an affair. Doesn't work that way. Pero still, ang favor ng Panginoon nasa kanya. Binigyan siya ng korona ng Diyos kahit disqualified siya. Kahit hindi siya karapat-dapat. Nararanasan nyo rin ba mga kapatid na binibigyan kayo madalas ng Lord ng blessing? Binibigyan kayo ng Lord ng corona, ng success, kahit feeling mo hindi ka deserving dito. Sino sa inyo nakakaranas ito mga kapatid? Ako lagi ko ito nararanasan. Yung pagpapastor ko, I don't feel like I'm deserving for it. Yung influence na binibigay ng Lord, I don't feel like I'm deserving for it. And katulad ni Solomon mga kapatid, meron siyang corona pero it doesn't mean deserve siya sa corona. Meron siyang corona pero hindi ibig sabihin kaya niyang i-handle yung corona. Kaya nga napakatalino ni Solomon kasi hindi siya humingi ng blessing. Ang hiningi niya, abilidad, how to handle the blessing. Ang hiningi niya, wisdom. Kasi alam niya, kahit bigyan ako ng Diyos ng yaman, kahit bigyan ako ng Diyos ng kaharian, kung wala akong knowledge, bata pa ako sabi nga niya. Kung wala akong wisdom, how to handle these blessings, hindi rin ito magiging blessing at all. And exactly what we have. Dapat magkaroon tayo ng change of perspective. Na instead of asking God always for blessing, manalo ako sa loto, magkaroon ako ng maraming pera. Alam niyo ba, 70% ng nananalo sa loto na babankrupt after ilang months? Because they may receive a blessing pero walang wisdom to handle the blessing. So hindi rin nagiging blessing at all. Mga kapatid, gusto ko kayong i-encourage. Huwag tayo maging blessing-minded lang lagi, na puro blessing, blessing, blessing. Pag-pray din natin one time, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Bigyan mo ko ng abilidad, how to handle the blessing. Kasi yung magkaroon ka ng corona, blessing yun. Pero kung hindi mo kayang pangalagaan yung corona, yung influence, hindi ka magiging blessing sa iba.
You will not be a blessing to them. Kung wala kang authority, kasi kahit may corona ka, kung bata ka, wala kang otoridad, di ka papakinggan. Kasi kahit may corona si Solomon, kung wala siya accountability, hindi niya binibigyan ng halaga yung mga naging decision niya, hindi rin siya magiging blessing. Kahit na meron tayong trabaho, kung hindi tayo marunong magpahalaga, hindi rin yan magiging blessing. Kahit meron tayong blessing, may trabaho, may promotion, pero wala tayong authority, pre-nomote ka, pero yung authority, wala. Still, hindi siya nagiging blessing for all of us. Accepting Jesus Christ as your Lord and Savior is a blessing. Pero kung hindi ka magiging Kristiyano sa tahanan mo, hindi ka magiging blessing sa iba. You are blessed to be a blessing. Kung hindi ka magsasalita at share mo si Jesus sa kanila, hindi ka magiging blessing sa kanila, mga kapatid. Sabi natin, Pastor, awang-awa na ako sa pamilya ko. Oo, may awa tayo sa kanila. Pero sinishare ba natin ang Panginoon at nagiging Kristiyano ba tayo sa ating tahanan? Kasi kung hindi tayo nagiging pagpapala. Tayo lang ang pinagpala. Pero hindi tayo nagiging pagpapala sa iba. Kasi ang pagpapala, mga kapatid, usually, it brings a certain responsibility. Kapag tayo pinagpala, may responsibilidad eh. Ano responsibilidad? We are blessed to be what? A blessing. Aminin ko sa inyo, totoo mga kapatid, every time I stand here, nai-stress pa rin ako eh. But God has given me an influence. God has given me this platform. As I speak to you, I don't just speak for hundreds of people. In fact, I always think I'm speak to hundreds of thousands of people. Because this output, these videos that we have, can reach many, many people. This is a blessing. I say that again. This is a blessing. Pero dapat yung corona at yung blessing naglalapit sa iyo, palapit sa Diyos. Hindi dapat naglalayo sa iyo sa Diyos. Kasi kapag ang corona, nilayo ka sa Diyos, hindi na yung blessing. Amen? God has given me this sense of responsibility. Na now, when I stand, I always being responsible. Minsan nag-iingat ka sa sinasabi mo, minsan nag-iingat ka sa sinusuot mo, minsan sa mga gestures mo and everything. Kasi mapaganito ka lang, sasabihan ka Illuminati, mapaganyan ka lang, sabihan ka Illuminati and all of that. Sometimes, totoo to. Sometimes you have to be responsible because yes, there is a blessing, but you have to be responsible for it. At kung hindi ako mag-iingat, mga kapatid, ang blessing na ito ay pwedeng mawala. We really need to be responsible for the blessings that we have received so that we could be a blessing to others as well. Pwedeng hilingin ni Solomon ang pera, ang yaman, ang influence, pero hiningi niya, Lord, I want to know how to handle all these blessings. Kapag tinanong mo isang tao, anong gusto mo? Pera, pera, pera. If you don't know how to manage the pera will be gone. Huwag natin pagsulosan yung binibigyan ng Diyos ng marami. Kasi ako naniniwala, kaya sila binigyan ng marami, may abilidad sila i-handle yung marami. Do you remember the story of the parable of the talents? Sabi ng Bible, may isang master na umalis, nagbakasyon, iniwan niya ng 5 talents yung isa, 2 talents yung isa, 1 talent yung isa. Yung 5 ang ginawa, humayo. Yung 5 naging 10. Yung 2, humayo. Yung 2 naging 4. Yung 1, humayo, nagukay, at nilibing yung kanyang pera. Pagbalik ng master, ano sabi ng Bible? Pagbalik ng master, lahat sila nagbigay ng account sa blessing na kanilang natanggap. Tatandaan nyo ito mga kapatid. Sa muling pagbabalik ni Jesus, magbibigay tayo ng account kung paano natin ginamit ang lahat ng blessing na natanggap natin. Do you agree with that? Babalik natin yan, sasabihin natin, Lord, ito ginawa ko, ito ginawa ko. Lord, ito ginawa ko sa trabaho ko, ito ginawa ko sa blessing na natanggap ko, ito ginawa ko sa promotion ko, sa relationship namin. All these blessings. Sa health ko, this is what I've done. You know what happened? Yung 5 may ginawa, yung 2 may ginawa, yung isa walang ginawa. He doesn't do anything. He is blessed. Hindi mo pwede sabihin, hindi siya pinagpala kasi isa lang. No. Kahit isa lang yun, pinagpala pa rin siya. Kahit konti na meron tayo, pinagpala pa rin tayo. And minsan wala tayong ginagawa kasi naliliitan tayo sa pagpapalang natatanggap natin, pero baka kaya hindi lumalaki. Kasi we don't know how to handle it. Kasi you know what? Nung yung isa, wala siyang ginawa at walang naging
bunga yung kanyang ginawa, kinuha yung isa niya, saan binigay? Saan binigay? Doon sa may 10 na. Because God knows, mga kapatid, na if you're not faithful with the small, God cannot entrust you with big stuff, with big things, mga kapatid. Anong sabi ng Lord dun sa 5? Yung pinagkatiwalaan ng 5. Yung pinagkatiwalaan ng 5 na naging 5 at nadagdagan ng 5. Tingnan mo to, Matthew 25, verse 21. His Lord and said to him, well done, good and faithful servant. Look at this. You were faithful over a few things. I will make you a ruler over many things. Dahil naging tapat ka sa blessing na binigay ko sa iyo, now I will entrust you with big things. See that? Napansin niyo ba yung few things? You were faithful over a few things. 5 na binigay niya na, few pa rin. So pwedeng iniisip ng isa, sabi niya nga, Lord, I know you were a hard man. Natakot ako sa iyo eh. Kaya binaon ko yung yaman at nung pagbabalik, binigay niya, sinurrender niya isa pa rin. Ano sabi sa kanya ng master? You lazy, wicked servant. Dapat nilagay mo lang yun sa bangko eh. Sana tumubo pa. And look at what happened. Dahil hindi niya nakita yung konting meron siya, yung blessed state, at na-appreciate yung blessed state na meron siya, hindi siya naging blessing sa iba. Do you agree, mga kapatid? Are you following here? Listen to me. Your time is a blessing. I say that again. Your time is a blessing. God gave us a time. And it's our choice whether we will use it or abuse it. Is our choice. If you want to be a blessing to other people, see to it, mga kapatid, na ginagamit natin siya ng tama. Your gift, your talent is a blessing. Your money is a blessing. Your children are a blessing to the Lord. Your work, yung trabaho mo is a blessing. Yung health mo, tamo nakatakyat ka pa. Kahit hagdan, escalator. That is a blessing from the Lord. Our free will is a blessing. The joy in our hearts is a blessing. Do you agree, mga kapatid? Our happiness is a blessing. Our marriage is a blessing. But we should know how to handle this blessing so that we can be a blessing to other people din, mga kapatid. Do you want to be a blessing to others, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, I want to be a blessing. Hindi lang makareceive, kundi gusto ko rin maging pagpapala sa iba. Okay lang na sumigaw-sigaw tayo. Okay lang na magsisigaw tayo dyan, mga kapatid, sa preaching. Okay lang na magte-take notes tayo, mag-amen tayo, mag-hallelujah tayo, mga kapatid. Pero pagkatapos ng blessing na ito na na-receive mo, what are you going to do with it? Kasi maaaring mamaya, hindi mo pa ito magamit. Pero sa Thursday, alas 3 ng hapon, pwede mo ito magamit. What are you going to do with it? With the blessings that we have. I believe that the Word of God na sinasabi sa atin, linggo-linggo is a blessing from our God. But what are you willing to do, mga kapatid, sa blessing na ito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos? We must know how to handle the blessing. I almost actually entitled this message, Handle Our Blessings, because we really want, mga kapatid, to know exactly how to handle our blessings. Because we all want to have a better life, don't we? Don't we? Sino sa inyo gusto magkaroon ng better life? Pero kailangan din maging intentional tayo about building our life. And putting Jesus at the center of it. So that we, a blessed people, could be a blessing to other people as well. You are a blessing. Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. Can we stand to our feet?